Ayun! Pasok sa banga. Tamang-tama ho, guys. Ang ating naging analysis. O, ito yung balita. China denies sleeper cells in Manila. O, dininay ho ng mga Chinese itong mga napaghihinalaang mga espiya na nakapasok dito sa bansang Pilipinas. Well, in the first place, kailan pa sila umamin? 'Di ba? 'Di ba mga kaminamahal? Kailan pa sila umamin? Gawain na ho talaga nila ang mag-deny ng kanilang mga ginawang kasalanan. Guys, remember, 'di ba yung nasira, pinulbos nila yung coral reefs doon sa West Philippine Sea? Ano yung sabi nila? Tayo pa yung may kasalanan. It is a political drama lang naman daw ho. Kung gusto nating maging malinis ang karagatan, sabi ng spokesperson ng Chinese, tanggalin daw ho ang BRP Sierra Madre kasi yun daw ho yung nakakapagdulot ng pollution sa dagat dahil nga daw ho kalawangin na. Kaloka? Kayo tong sumira ng karagatan, yung yaman ng karagatan, yung mga, 'di ba? Shells, sinira nyo yung coral reefs na nakakapagbigay ng bahay sa mga isda, oxygen sa mga isda, pansilong sa mga isda. Sinira nyo, tapos ngayon ang sinisi nyo, yung BRP Sierra Madre na nananahimik doon sa dagat. Abay ko, hindi ba naman mga gago? Loko, no? Gago nga eh. Ngayon naman, syempre, ang titigas ng mukha nitong mga Chinese na to. So, nung isang araw, 'di ba, balita ko sa inyo. O, paano ba nangyari na dininay nila itong mga sleeper cells na to? Ito kasi yung balita. Last week, November 2, ano palang petsa ngayon? November 6, hindi pala last week, nung mga nakarang araw. Sabi dito, PNP on watch versus Chinese sleeper cells. So, meron ho kasi guys mga naarestong Chinese tenants. So, para naman sa akin, there's nothing wrong if Chinese tenants sila. Walang problema sa akin doon, guys. Ang problema nga lang, bukod sa nahuli sila kasi meron silang mga malalaking armas. Kaya sila nahuli dahil nga meron silang mga hawak na mga malalaking armas. Tapos, ang nakakatawa pa dito, guys, meron hong tatak na People's Republic of China. O, diba? Gago. Sino ba naman ang hindi maghihinala doon? Eh, yung bala, yung ng baril, ang tatak People's Republic of China. So, sino hindi maghihinala na sila ay mga sleeper cells? So, sa mga hindi ho nakakaalam, guys, kung ano yung meaning ng sleeper cells. Ang sleeper cells po ay isang grupo, mapaterorista man yan, communist, basta isang grupo na nag-aantay na lamang hong utusan ng mga nakakataas sa kanila para ipagawa yung specific subject. So, pag sinabing, sige, syuktiin niyo yan. O, ganon. Kikilos sila. Mga espiya baga. So, sa Pilipinas naman, ang espiya ng Pilipinas natin na nandoon sa higher position, si VP Inday, yung taga-sumbong doon sa China. Diba? Anyway, ito yung balita nung nakaraang araw. The Philippine National Police yesterday assured that the PNP is taking steps to protect the nation's interest amid the report of alleged presence in the country of clandestine forces from China. Sabi ho ni PNP Chief General Benjamin Acorda gave the assurance when asked about the assessment of former Interior and Local Government Chief Rafael Alunan III that China has prepositioned its sleeper cells in the country. So, Alunan cited an NBI, National Bureau of Investigation at Vail Verde 5 subdivision in Pasig City noong October 13. May dalawang Chinese national ang arestado for possession of high-powered firearms. Diba? Meron ho silang nahulihan na mga hawak na mga malalaking, bigating mga armas. Tapos, ang nakakapagtaka pa dito, meron hong tatak na People's Republic of China. So, diba, sinong hindi magtataka? Kung ako lang naman yung tatanungin, diba?
Sinong hindi magtataka na sila espiya? Eh, in the first place, di ba, meron silang mga hawak na mga malalaking armas. So, alam ko din naman yung mga ganyang, mga baril na yan, mga armas na yan, hindi yan basta-basta nakakapasok sa Pilipinas. Not unless, meron silang matinding kapit dyan sa loob ng gobyerno. Speaking of kapit, China. Sino dyan yung mga pro-China? Diba? Anyway, ito yung balita. Diba, kumalat yung issue na yan. So ngayon, dininay nila, as usual, kailan pa sila umamin? Mima, diba? Kailan pa umamin yung mga hinayupak na burat na yan? Diba? Kailan pa umamin yung mga hinayupak na yan? So, hindi naman yan sila umaamin. Deny lang yan sila ng deny, kahit kitang-kita na sakto. Kahit ngayon nangyari doon sa Chinese Coast Guard vessels at doon sa Philippine Resupply Mission boat, sila yung bumangga, tapos yung pinalabas nila, tayo daw yung bumangga sa napakalaking barko. Eh, parang gago. Paano man pinanganak kahapon yung mga tao? Isipin nyo napakaliit na barko. Tayo, babanggain natin yung napakalaking barko. Sino ba namang hindi bobo ang para namang pinanganak kahapon yung mga pinagkukwentuhan nyo? Diyos ko, mga bulokski na lang yung mga naniniwala dyan. So, well, dahil nga sa kanilang organization, yung news nila guys, wala tayong magagawa kasi yung ginagawa nila, yung kwento nila yan, sila yung mabait sa kanilang kwento, tapos tayo yung masama. Yan ho yung pinapalabas nila, nagbumubuo sila ng maling kaisipan sa mga kababayan nila. Just like dito din kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bumubuo din siya ng pangit na kaisipan dito sa mga DDS na sinasabi na once daw na maglagay daw si Pangulong Bongbong Marcos ng warship dyan sa West Philippine Sea ay meron na daw hong gera. Eh naglagay si Pangulong PBBM. Nagkaroon ba ng gera? Wala. So basago yung kanilang paniniwala. So ngayon guys, huwag na kayong magtiwala. Di ba? Doon kay kay Kadigungan. Kasi nilalason niya lang yung utak nyo. Di ba? So anyway, sabi dito, the Chinese embassy in Manila belied allegation that China is maintaining sleeper cells and conducting infiltration and intervention activities in the Philippines. So, ang Chinese embassy ay nagsabi na meron daw mga individual ulterior motives, so nagtitake ng advantage sa mga kaso at 'di ba, blow out the proportion by making groundless accusation against China and Chinese people. Ako guys personally, hindi naman yan paninira sa inyo. Kailan ba naging paninira ang katotohanan? 'Di ba? Well, nakatibo nyo yan. Eh di wow, nakatibo nyo yan na kayo mabuti tapos kami masama, 'di ba? Naratibo nyo yan. Anong magagawa natin? Yan ho yung naratibo nyo. So, wala na kaming magagawa dyan. Naratibo nyo yan na mabuti kayo tapos masama kami. So, sabi dito, we strongly oppose and condemn such baseless allegation and malicious spreading of disinformation. Disinformation? Tayo pa. Yung nagkakalat ng malicious, baseless allegation and disinformation. Guys, gago no? Para talaga tayo nakikipag-usap sa mga sinto-sinto. Diba kayo yung nagpapakalap na fake news? For example guys, do you remember yung sinabi nila na daw yung may historical rights dyan sa West Philippine Sea? Dahil pagmamay-ari daw ho yan ng kanilang mga ninuno. Sino yung nagpapakalap ng fake news? Historical. Sila daw yung may historical right dyan sa West Philippine Sea dahil during ancient times, pagmamay-ari daw ho yan ng kanilang mga ninuno. Eh di, papuntahin nyo yung ninuno nyo, ilabas nyo yung titulo, di ba, para malaman namin. Kasi, according to the arbitral ruling, Court of the International Law, yung West Philippine Sea within 200 nautical miles, amin yan. Ang layo-layo nyo. Nakaabot kayo dito, malapit na sa Palawan. Pwede ba naman mga... Easy, Mima. Naku, nagigigil talaga ako. Nakakagigil. The embassy was reacting to the report that the National Bureau of Investigation, NBI, recently arrested several Chinese in Pasig City and seized some firearms and ammunition. So, binalita ko na yan sa inyo kanina, diba, na mayroon hong mga nahuli doon sa Pasig City, na mayroon hong mga dalang
high force firearm, ano bang English nun? Basta mga plakadong armas. So the report fueled suspicion that the China has prepositioned its forces in the Philippines. So we have taken note of the relevant reports and details of the case. The Chinese embassy is working with the Philippine law enforcement authorities to investigate daw how the said case jointly combat transnational criminal activities. We have also noted that the NBI officer working on this case pointed out that there's no truth that this is the part of the plan of the Chinese to create destabilization plot in the country. Ngayon, ang tanong ko dito, sino yung mga officers na NBI na katulong nyo para sa pagresolba ng issue na to? Kasi guys, itong mga Chinese na to, ang hilig sa mga anonymous. Sabi ni ganito ganyan, pinagpatunay ni ganito ganyan, pero wala naman silang pangalan na binibigay. Sino ho? Yung mga NBI na yan, nakatulong nyo sa pagsugpo nitong issue. Kasi, sa ginagawang destabilization plot na to, alam nyo guys for me, there's a huge possibility na ang ginagawang destabilization plot nitong mga retired generals ay konektado din dito sa Chinese people. Kasi kung si Pangulong Duterte nga, hindi nakahinahinala. Ito pang mga Chinese na to, na amo ni Duterte, na ayaw dito kay Pangulong PBBM dahil nga hindi ho binibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ang lote, 'di ba, ang pagmamay-ari natin sa mga Chinese kasi atin naman ho 'yan. 'Di ba? Nakakaloka. Para namang yung mga pinagkukwentuhan yung mga pinanganak kahapon. 'Di ba? Hindi naman ho lahat ng tao bobo. Hindi naman lahat ng tao hindi marunong umintindi. So, it lamented the dissemination by some of officials such as high irresponsible remarks dramatizing and hyping up maritime differences, vilifying the performance of the normal duties and exchange of Chinese institution and personnel, and even inciting racial hatred and sowing xenophobic sentiments. So the embassy said that China has always adhered to the principle of non-interference in the international affairs of the country. China has always been dedicated to properly handling differences through dialogue and consultation so as to preserve stability in the South China Sea. The irresponsible words and deeds of the relevant, tayo na naman ang sinisi, relevant Filipino individuals run counter to the consensus of our two heads of state that the maritime differences should be put in a proper place and well managed through dialogue and consultation, those creating disruption and the diplomat. Alam nyo guys kung kayo kasi matino kayong kausap, wala sanang ganitong eksena. Kaso nga lang, parang alam nyo, hindi kayong marunong makontento. Ang laki na ng lugar ninyo. Laki pa ng population nyo. Tapos inuuna nyo pa kaming pakialaman. 'Di ba? Tapos nagpasok kayo ng sleeper cells. Tapos ngayon dininay nyo. Sino, guys sinong bobo ang hindi na dito, ang magtitiwala ulit dito sa mga Chinese? First thing first, yung nangyari sa sa coral reefs. 'Di ba? Tayo yung sinisi. Reclamation project. Tayo din yung sinisi. Alam niyo, paano kami maniniwala na hindi niyo yan kayang gawin? In the first place, iba yung sinasambig ng bibig niyo sa ginagawang kilos niyo. Hindi accurate, hindi tugma. So, malamang sa alamang, talagang pag-iisipan kayo na meron kayong nilatag ng mga espiya sa bansang Pilipinas para bumuo ng destabilization plot dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ayaw niyo sa kanya, di ba? Kasi ni isang teritoryo, walang ibibigay ho sa inyo. Ganun yun. It is hoped that the Philippine side will work in the same direction as China and follow through on the concessions between the two heads of states so as to jointly safeguard our bilateral relation and maintain peace and stability in the South China. Peace, usapang peace. Sino ba yung ayaw ng peace? Kami gusto namin ng peace. Kayo yung ayaw ng peace. Kasi nga, lagi na lang binubuntutan nyo ang aming PCG.
Lagi na lang ang aming mga mangingisda dyan, pinuploating barrier nyo, nilalagyan nyo pa ng water, water cannon nyo, nilalagyan nyo ng floating barriers. Diba? Sino yung gusto ng peace? Kami, gusto namin ng peace. Nananahimik yung mga mangingisda namin na nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Tapos kayo tinataboy nyo, pinuploating barriers nyo, water cannon nyo. Diba? Ang gagago nyo, gusto nyo ng peace. Tapos iba yung sinasambit ng bibig nyo sa nagiging action nyo. Meron bang gusto ng peace na laging nakikipag-unahan, nakikipaghabulan dito sa Philippine Coast Guard? Peace nyo bang matatawag yun? Diba? Gago. Anyway, gawin back sa ating topic, talagang i-deny nila ng todo itong mga sleeper cells. Sa kadahilanan nga na denials talaga sila. Yun. Ayaw nyong mabisto yung kabalbalan nyo. So anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimalisha nyo. Nagbabalik ulit sa ating panibagong video.